Bayan, kaugnay pa rin po ng pagtugon ng pamahalaan sa Bagyong Basyang. Makakausap po natin sa oras na ito si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Audrey. Well, Asek, ano-ano na po yung ginagawang paghahanda ng DSWD sa Bagyong Basyang? Well, Audrey, simula po kahapon, ang Department of Social Welfare Development sa pamamagitan po ng ating mga field offices ay namamahagi ng mga ready-to-eat food boxes sa mga kababayan natin na nasa mga pantalan na natigil nga po yung kanila pong pagbiyahe bunsod ng epekto ng Bagyong Basyang. Gayun din po, nakapag-distribute din tayo ng mga family food packs doon naman sa mga lugar, particularly in Region Caraga, para sa mga pamilya at individual na lumikas mula sa kanilang pong mga tahanan in preparation nga sa pagdating ng Bagyong Basyang. Gayun din po nakipag-ugnayan ng DSWD sa mga iba't ibang mga local government units para matiyak na mai-provide yung pangangailangan ng mga kababayan natin sapagkat sapat naman po ang mga resources natin na nakapreposition sa iba't ibang mga warehouses ng ating pong mga field offices. Well, Asek, we understand na may mga naka-preposition ng mga food packs, pero kung sakasakali pong magtatagal ang isang pagbaha or bagyo sa isang lugar, paano po natin susuplayan ito ng karagdagang mga food packs? Audrey, more than 3.5 million family food packs have been prepositioned in various parts of our country. Ito po ay madali pong ma-access ng ating pong mga local government units kung kinakailangan po nila ng augmentation support sapagkat up to the last miles ay meron tayo ng mga stockpiles. Ngayon, kung kinakailangan mag-replenish tayo ng ating mga goods, araw-araw naman po nagpo-produce ang ating Luzon Disaster Resource Center at ang Visayas Disaster Resource Center. Around 18,000 daily po iyan ng family food packs na naipapadala to replenish the goods na nakapreposition sa ating pong mga warehouses. So hindi kinakailangan mag-alala ng ating mga kababayan sapagkat sapat po ang ating pong mga resources. Ito ay alinsunod of course sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng mga kalamidad. Well, Asek, yung sa may Mindanao na Resource Center, kailan po ba ito sisimulang itayo? Tama, Audrey, meron na tayong itatayo na Mindanao Disaster Resource Center para mas mapalakas pa ang buong bansa handa program na ini-implement ng DSWD. We've received 500 million pesos for the construction of the first phase of the MDRC, and sa kasalukuyan ay isinasaayos na po yung procurement para po dito so that we could already proceed with this project. Asek, bilang panghuli, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan na naapektuhan ngayon ng bagyo? Unang-una, nais nating palalahanan ang ating mga kababayan na lagi po kayong makinig sa mga paalala ng ating pong mga local government units. Kung sinasabi po na magsagawa ng paglikas o ng preemptive evacuation, gawin po natin yan sapagkat yan po ay para sa inyong kaligtasan at upang kayo ay mailayo mula sa anong uri ng kapahamakan. Hindi nyo po kinakailangan mag-alala sa inyong pong kakainin kapag kayo ay nasa evacuation centers sapagkat sapat po ang resources ng DSWD. Handa po tayo na ipamahagi yan kung kinakailangan. Again, makinig po tayo sa lahat ng mga abiso at again, makipag-coordinate tayo ng maayos sa ating pong mga local government units para matiyak na lahat po tayo mabahaginan ng tulong. Well, maraming salamat po, DSWD Spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao.